Bumaba si Elena Reyes mula sa maalikabok na bus na tila isang anino. Ang init ng 3:00 ng hapon sa Batangas ay parang kumot na bumabalot sa lahat, ngunit para sa kanya, isa lamang itong malayong pakiramdam, isang bagay na naroon, ngunit hindi niya tunay na iniinda. Ang suot niyang kupasing gray na hoodie na may bahagyang punit sa siko at ang maong niyang ilang beses nang tinahian sa tuhod ay tila hindi bagay sa nakakapasong klima. Sa kanyang likod, nakasukbit ang isang luma at kulay lunti ang backpack na noon pa may saksi sa maraming paglalakbay na hindi kailanman mababanggit sa isang karaniwang usapan. Walang bakas ng anumang palamuti sa kanyang mukha. Ang buhok niyang itim at bahagyang alon-alon ay nakatali lang sa isang magaang na pusod at may iilang hibla na humaharang sa kanyang mga mata sa tuwing hahangin. Kung titingnan siya, aakalain mong isa lamang siyang estudyanteng naubusan ng pamasahe o isang manggagawang umuuwi matapos ang isang linggong pagbabanat ng buto. Walang sino man ang mag-aakalang ang mga kamay na nakapamulsa ngayon sa kanyang hoodie ay minsan nang humawak sa kontrol ng isang sasakyang panghimpapawid na sumasagupa sa pinakamalakas na unos. Walang sino man ang makakakita sa kanyang mga mata ng anino ng mga desisyong bumago sa buhay ng marami. Tricycle day alok ng isang lalaki na nakatambay malapit sa terminal. Umiling lang si Elena at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya kailangan ng sasakyan. Alam niya ang daan pa uwi o kung matatawag pa nga ba niyang uwi ang lugar na yon. Ang bawat kanto, bawat puno ng mangga, bawat lumang tindahan ay pamilyar, ngunit sa parehong pagkakataon ay banyaga. 5 taon. 5 taon siyang hindi umuuwi, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa kailangan niya. Kailangan niyang lumayo para subukang buuin ang sarili mula sa mga pirasong naiwan ng trahedya. Ngunit ngayon, wala na siyang pagpipilian. Isang tawag sa telepono, 3 araw na ang nakalipas ang pumilit sa kanyang harapin ang lahat ng kanyang tinalikuran. Nang matanaw niya ang malaking bahay na gawa sa kahoy at bato, ang ancestral house ng mga Reyes, huminto siya saglit sa kabilang kalsada. Ito ang bahay na kinalakihan niya, ang mga pader na saksi sa kanyang mga pangarap at sa bigat ng mga inaasahan na nakaatang sa kanyang balikat. Ngayon, nababalot ito ng isang kakaibang katahimikan. Maraming sasakyang nakaparada sa labas patunay na marami ng tao sa loob. Marahil ay naroon na silang lahat, ang mga tiyahin niyang mapanghusga, ang mga pinsan niyang mapagmataas. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang hangin ay tila mas mabigat dito. Itinayo niya ang isang pader sa kanyang dibdib. Isang pader na sanay na siyang itinatag sa tuwing haharap siya sa laban. Ngunit ang kalaban niya ngayon ay hindi bagyo o kaaway na nakikita. Sila ay sarili niyang kadugo. Sa paghakbang niya papasok sa bakuran, ang unang bumungad sa kanya ay ang mga puting bulaklak na nakapalibot sa beranda, sampagita rosas at mga lila. Amoy ng patay. Ang amoy na yon, kasama ang samyo ng kapeng barako na inihahain para sa mga nakikilamay, ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Pagbukas niya ng malaking pinto, nagawa sa nara ang mahinang bulungan ng mga tao sa sala, ay biglang natigil. Lahat ng mata ay napako sa kanya. Para siyang isang multo na biglang nagpakita mula. Sa nakaraan, nakita niya ang kanilang mga tingin mula sa ulo hanggang sa kanyang maalikabok na sapatos. Nakita niya ang pagkunot ng kanilang mga noo, ang bahagyang pagtaas ng kanilang mga kilay. Aba Alina, ikaw na ba yan? Ang boses na yon matinis at puno ng pilit na pagkagulat ay nagmula sa kanyang tita Lorna. Nakatayo ito sa gitna ng sala suot, ang isang itim na bestidang mas mahal pa marahil sa lahat ng damit na pag-aari ni Elena. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier at ang kanyang mukha ay puno ng kolorete
na hindi maitago ang mapanuring tingin. Akala ko'y sino ng pulubi ang naligaw dito. Dagdag pa nito sa isang boses na kunwari nagbibiro. Ngunit ang talim sa bawat salita ay parang punyal na tumusok sa katahimikan. Isang mahinang tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa ilang pinsan niya na nakaupo sa sofa. Isa na roon si Sofia, ang anak ni Lorna, isang self-proclaimed influencer na ang mundo ay umiikot sa social media. Nakita ni Alena kung paano nito mabilis na inangat ang kanyang telepono. Kunwari, nag-aayos ng buhok, ngunit ang isang halos di mahahalata na pag-click ng camera ay hindi nakaligtas sa kanyang pandinig. Maya-maya lang alam niyang ang litrato niya kasama ang kanyang pagod at gusot na itsura ay pagpipiestahan na sa isang group chat o di kaya'y may caption na, "Look what the cat dragged in. Funeral fashion tattered chic." Sa tabi ni Sofia ay ang kapatid nitong si Marco, isang binatang negosyante na laging nakasuot ng mamahaling polo shirt. Hindi ito nagsalita, ngunit ang mapanlibak na ngisi sa kanyang mga labi habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa ay sapat ng sampal. Para sa kanya si Alena ay isang kabiguan, isang sundalong sumuko, isang agilang naputulan ng pakpak. Hindi sila sinagot ni Alena. Hindi niya sila tinapunan ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay, sa gitna ng silid, ang kabaong nayari, sa makintab na itim na kahoy. Nilampasan niya sila. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay tila umuuga sa pundasyon ng mga alaala sa bahay na yon. Ang mga bulungan ay nagsimulang muli sa kanyang likuran, parang mga bubuyog na naghahanap ng tsismis. Grabe, ganyan na ba itsura niya? Parang wala man lang disenteng damit na naisuot para sa sariling ama. Narinig ko sa isang maliit na karinderya na lang daw nagtatrabaho sa Maynila. Sayang ang pagkapiloto. Binaliwala niya ang lahat ng yon. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nakahimlay sa loob ng kahon na yon, ang kanyang ama. Si General Ricardo Reyes, isang taong binuo ng disiplina, prinsipyo at tahimik na pagmamahal. Ang lalaking nagturo sa kanyang lumipad, hindi lamang sa himpapawid, kundi maging sa buhay. Nang marating niya ang kabaong, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa malamig at makinis na takip nito. Dito sa harap ng kanyang ama, ang pader na itinayo niya kanina ay unti-unting gumuho. Wala nang Tita Lorna, wala nang Marco o Sofia, wala nang mga mapanghusgang mata. Tanging siya ang kanyang ama at ang bigat ng 5 taon ng katahimikan sa pagitan nila. Halos pabulong niyang sabi, ang boses niya ay basag sa unang pagkakataon mula nang siya'y dumating. Sa salamin ng takip ng kabaong nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng pagod, may suot na lumang hoodie at may mga matang naglalaman ng mga kwentong hindi niya kayang isalaysay. Isang sundalong umuwi, hindi para sa isang parada ng karangalan, kundi para sa kanyang huling tungkulin, ang ihahatid sa huling hantungan, ang komandanteng una at huli niyang sinundan. At sa katahimikang yon, alam niyang nagsisimula pa lang ang pinakamahirap niyang misyon. Nakatayo si Alena, sa tabi ng kabaong, ang kanyang mga daliri ay marahang gumagapang sa makinis na kahoy, na tila sa paraang yon ay muli niyang nararamdaman ang presensya ng amang hindi na niya nakausap sa loob ng 5 taon. Ang ingay sa paligid ay unti-unting nawala sa kanyang pandinig. Ang natira na lamang ay ang ugong sa loob ng kanyang isipan, isang ugong na pamilyar, ang tunog ng mga rotor blade ng helicopter na umiikot sa gitna ng isang paparating na dilubyo. Alena, iha. Ang matinis na boses ni Tita Lorna ay parang isang matulis na karayom na bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Napilitan siyang lumingon. Nakatayo ito roon, may hawak na tasa ng kape. Ang muka ay nagpapahiwatig ng pagkainip na pilit tinatago sa isang pekeng ngiti. Tama na muna yan. Magkape ka muna. Baka kung ano pa ang isipin ng mga bisita,
na hindi ka namin inaasikaso, sabi nito. Ang mga salita ay tila nag-aalala, ngunit ang tunay na mensahe ay malinaw. Tumigil ka sa pag-iinarte at umakto ka ng tama. Hindi sumagot si Alena. Tumango lang siya ng bahagya at marahang lumayo mula sa kabaong. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa mesang inihanda para sa mga bisita at humanap ng isang sulok na hindi gaanong pansinin malapit sa isang malaking bintanang kapis na nakatanaw sa madilim na hardin. Mula roon, pinagmasdan niya ang mga tao. Ang lamay ay naging isang entablado. Ang mga kamag-anak ay abala sa kani-kanilang papel. Ang ilan ay taimtim na nagdarasal sa isang sulok. Ang iba naman, tulad ng mga pinsan niyang sina Marco at Sofia, ay abala sa pag-istima sa mga bisitang may kaya, sa buhay nagpapalitan ng mga business card at mga pilit na tawa. Ang bulungan ng tsismis ay tila bahagi na ng hangin na kanilang nilalanghap. At alam ni Alena sa mga sandaling ito, siya ang sentro ng kanilang usapan. Bakit kaya bigla na lang siyang umalis sa serbisyo, sayang na sayang? Narinig ko na trauma raw. May mission daw na pumalpak. Pumalpak o naduwag. Tingnan mo naman ang itsura. Parang pinabayaan na ang sarili. Malayo sa dating Kapitan Reyes na kilala natin. Ang kisig-kisig pa naman noon. Bawat salita ay isang maliit na batong ibinabato sa kanya, ngunit sanay na siya. Natutunan niyang baliwalain ang mga ito tulad ng pagbaliwala niya sa malakas na hangin sa himpapawid. Ang mahalaga ay manatiling matatag ang iyong paglipad. Ngunit may isang pagdating na hindi niya inaasahan, isang presensyang yayanig sa katatagan na matagal niyang binuo. Biglang tumahimik ang buong kabahayan. Ang kaninang bulungan ay napalitan ng isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. Maging si Tita Lorna na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak ay natigilan. Napalingon si Alena sa pintuan. Nakatayo roon ang isang lalaki na tila hinugot mula sa ibang mundo. Suot niya ang kanyang Type A uniform ng Philippine Air Force, ang puting uniforme na may mga asul na guhit at mga gintong sagisag, ay tila nagniningning sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang tindig ay tuwid at matikas. Ang kanyang mga sapatos ay makintab na parang salamin. Ang mga medalyang nakasabit sa kanyang dibdib ay tahimik na nagkukwento ng kanyang katapangan at serbisyo. Siya si Major Daniel Dan Vargas. Ang itsura niya ay isang direktang sampal sa itsura ni Alena. Kung si Alena ay isang agilang nagtatago sa abo, si Daniel ay isang agilang buong pagmamalaking lumilipad sa kalangitan. Major Vargas, isang karangalan ang pagdating ninyo. Halos pasigaw na bati ni Tita Lorna ang boses ay biglang naging matamis na parang pulot. Mabilis itong lumapit kay Daniel, iniwan ang anumang ginagawa. Kami po ang pamilya ni General Reyes. Ako po si Lorna, kapatid niya. Magalang na tumango si Daniel. Nakikiramay po ako, ma'am. Sabi niya, ang boses ay kalmado at puno ng respeto, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon kay Lorna. Ang mga mata niya ay naglalakbay sa buong silid naghahanap. At pagkatapos, nagtama ang kanilang mga paningin. Sa isang saglit para bang nawala ang lahat ng tao sa silid. Para bang ang tanging natira ay silang dalawa nakatayo sa magkabilang dulo ng isang bangin na tinatawag na nakaraan. Sa mga mata ni Daniel, nakita ni Alena ang isang bagyo ng mga emosyon, panghihinayang pag-aalala, at isang tanong na 5 taon na nitong gustong masagot. Hindi pinansin ni Daniel ang iba pang mga kamag-anak na gustong bumati sa kanya. Naglakad siya ng diretso, ang bawat yabag ng kanyang makintab na sapatos ay tila isang malakas na pagtibok ng puso sa dibdib ni Alena. Huminto siya sa harap niya. Ang samyo ng kanyang pabango, isang pamilyar na amoy na minsan nang nagbigay sa kanya ng kapanatagan, ay tila isang lason ngayon. Alena, sabi niya, ang pangalan niya ay mabigat na lumabas sa kanyang mga labi. Itinuwid ni Alena ang kanyang tayo. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa loob ng bulsa ng kanyang hoodie. Major, tugon niya, ang boses ay malamig at formal.
isang pader. Mabilis niyang itinayo ang pader sa pagitan nila. Nakikiramay ako, sabi ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, sinusubukang basahin ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Salamat sa pagdating mo, sagot ni Alena. Ang tingin ay inilipat niya sa madilim na hardin sa labas ng bintana. Ayaw niyang makita nito ang anumang bakas ng kahinaan. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa mga bulungan sa palid. 5 taon, Alena, basag ni Daniel. Sa katahimikan ang boses niya ay halos pabulong na. 5 taon kang walang anumang paramdam, walang tawag, walang sulat. Para kang bulang naglaho. Hindi pa rin siya tiningnan ni Alena. Maraming nagbago, Major. Isa na yon, sagot niya, ang bawat salita ay may talim. Naramdaman niya ang pag-atubili ni Daniel, ang pagnanais nitong hawakan ang kanyang braso, ngunit pinigilan nito ang sarili. Hindi ako pumunta rito bilang isang Major, Alena. Pumunta ako rito dahil sa papa mo at dahil sa'yo. Sa wakas, hinarap siya ni Alena at sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang lamig sa kanyang mga mata. Wala na yung Alena na kilala mo, Dan. Matagal na siyang namatay, kasama siyang bumagsak sa araw na yon. Bago pa makasagot si Daniel, isang matinis na tawa ang pumailan lang malapit sa kanila. Si Sofia kasama si Marco ay lumapit kunwari may kukunin sa mesa. Naku, Major, huwag niyo na pong pansinin. Yan si Pinsan, sabi ni Sofia. Ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Medyo nagbago lang po siya simula nang iwan niya ang Air Force. We don't really talk about it. It's a sore subject. Ang mga salita ni Sofia ay puno ng pekeng pag-aalala, ngunit ang tunay na layunin ay ipahiya si Alena sa harap ni Daniel. Hindi sila pinansin ni Daniel. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kay Alena pa rin. Ngunit alam ni Alena na tapos na ang usapan. Ang pagdating ni Daniel ay hindi nagdala ng kapanatagan. Sa halip, binuksan nito ang isang pinto sa nakaraan na matagal na niyang sinubukang isara at kandaduhan. Tumalikod si Alena at naglakad palayo. Iniwan si Daniel na nakatayo roon habang ang mga mata ng lahat ng kanilang kamag-anak ay nakamasid, nag-aabang at humuhusga. Ang mga multo ng kahapon ay hindi na lamang mga anino sa kanyang isipan. Isa sa kanila nakasuot ng isang maningning na uniforme ay narito na at dala nito ang lahat ng sakit at mga tanong na pilit niyang tinatakasan. Sumapit ang gabi at kasabay ng paglamig ng hangin sa labas ay ang lalong pag-init ng tensyon sa loob ng bahay ng mga Reyes. Ang hapagkainan, isang mahabang mesa, nagawa sa antigong kamagong na minsan nang naging saksi sa masayang pagsasalo-salo ng pamilya, ay ngayon tila isang korte kung saan si Alena ang nasasakdal. Pinilit siyang umupo roon ni Tita Lorna sa ngalan ng pakikisama sa mga natitirang kamag-anak. Bawat upuan ay okupado. Sa kabisera, ang lugar na laging para sa kanyang ama ay walang nakaupo. Sa kanan nito, naroon si Tita Lorna, umaaktong reyna ng tahanan. Sa tabi niya ay ang kanyang mga anak sina Marco at Sofia na tila mga prinsipe at prinsesang naghihintay ng tamang pagkakataon upang mamuna. Si Alena ay napaupo sa bandang dulo, katapat ng isang bakanting silya na para sana kay Daniel, ngunit magalang itong tumanggi at piniling manatili sa sala kasama ng ibang mga bisita. Isang desisyon na ipinagpasalamat ni Alena sa kanyang isip. Ang hangin ay mabigat sa samyo ng nilagang baka at kanin, ngunit walang sino man ang tila ganado. Ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa plato ang maririnig. Kumain ka ng marami, Alena, basag ni Tita Lorna sa katahimikan ng boses ay pilit na pinasasaya. Napakapayat mo. Halatang hindi ka kumakain ng maayos doon sa Maynila. Ano nga ulit ang trabaho mo roon? Ang tanong ay parang isang patibong. Alam ni Alena na alam ni Tita Lorna ang sagot. Gusto lang nitong iparinig sa lahat
Napatigil sa pagsubo ang lahat. Ang kanilang mga mata, puno ng mapanuring kuryosidad, ay napako kay Alena. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kutsara. Nagtutulong po ako sa isang maliit na kainan, tita. Sa kusina, sagot niya, ang boses ay kalmado at walang bahid ng hiya. Isang mahinang tiskay ang narinig mula kay Marco. Kumuha ito ng isang piraso ng baka at nagsalita habang ngumunguya. Isipin mo yon, mula sa pagiging piloto ng helicopter na lumilipad sa gitna ng bagyo, hanggang sa pagiging tagahiwa ng sibuyas sa isang karinderya. Tumingin ito kay Alena, isang mapanuyang ngangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ka ba nanghihinayang, pinsan, ang laking pagbagsak niyan? Marco saway ng kanyang ina, ngunit walang bigat ang saway nito. Sa katunayan, may bahid ng pagmamalaki sa tono nito na tila sinasabing, tingnan niyo ang anak ko, hindi takot magsabi ng totoo. Bakit, ma? Nagsasabi lang ako ng totoo, pagpapatuloy ni Marco na tila lalong ginanahan. Si Papa Ricardo pa naman, ipinagmamalaki ka sa lahat. Yung anak kong si Alena, kapitan na yan sa Air Force. Isa siyang agila. Yun pala ang agila, mas piniling mamugad na lang sa lupa, kasama ng mga manok. Tumigil ka na, Marco, sabi ni Sofia, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang sinusulyapan ang reaksyon ni Alena. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa ilalim ng mesa, marahil ay tinatype ang bawat salita para ibalita sa kanyang mga kaibigan. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay mariing nakakuyom, ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Huwag kang papatinag, Alena. Huwag mong ibigay sa kanila ang gusto nila. Ang mahalaga po ay marangalang trabaho, mahinang sagot ni Alena. Ang tingin ay nakapako sa kanyang plato. Marangal nga ba, singit ni Tita Lorna, ang boses ay tila isang ahas na gumagapang. O baka naman, iyan na lang ang kaya mong gawin. Sabagay, sino ba namang kumpanya ang tatanggap sa isang taong basta na lang tumatalikod sa responsibilidad? May quitter's mark ka na sa record mo, iha. Mahirap nang mabura yan. Itinaas ni Tita Lorna ang kanyang baso ng tubig, uminom ng dahan-dahan at ipinagpatuloy ang kanyang sermon na nakabalat kayo bilang payo. Tingnan mo na lang si Marco. Kaka-promote lang bilang senior manager sa kumpanya nila. At si Sofia naman, sikat na yang influencer niya. May sarili ng brand ng kolorete. Sila Alena, iyan ang mga anak na maipagmamalaki. Hindi tumatakbo sa laban. Bawat salita ay isang dagok, isang paghahambing, isang paghuhusga. Ang bawat isa sa kanila ay tila nagdaragdag ng isang blok sa pader na bumibilanggo sa kanya. Hindi na niya kaya. Tumayo si Alena. Ang pagtayo niya ay biglaan at ang tunog ng pag-urong ng kanyang silya sa sahig na kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid kainan. Salamat po sa hapunan, sabi niya. Ang boses ay formal at walang emosyon. Mawalang galang na po, pero pagod po ako sa biyahe. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid kainan. Narinig niya ang mahinang bulong ni Tita Lorna sa kanyang likuran, walang modo. Bastos, hindi siya tumuloy sa kanyang lumang silid. Sa halip lumabas siya sa likurang pinto patungo sa hardin, kung saan ang hangin ay mas malamig at ang dilim ay nag-aalok ng kanlungan. Sumandal siya sa isang malaking puno ng akasya, ang magaspang na balat nito ay dumidiin sa kanyang likod. At doon sa wakas, pinakawalan niya ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng buwan, ang mga mukha ng kanyang tiyahin at mga pinsan ay unti-unting napalitan ng ibang mga imahe sa kanyang isipan. Ang galit ng kalangitan, ang hagupit ng ulan, sa salamin ng cockpit ang mga sigaw sa radyo, at ang nakabibinging katahimikan pagkatapos. Ang hapunan ay hindi lamang isang simpleng pagsasalo. Ito ay isang paalala. Isang paalala na sa mata ng kanyang pamilya,
Hindi na siya ang agilang minsan nilang hinangaan. Isa na lamang siyang ibong sugatan, isang kahihiyan na kailangan nilang tiisin hanggang sa matapos ang libing. Ang hardin sa likod ng bahay ay ang tanging lugar na tila hindi nagbago. Ang mga halaman ay mas mayabong, ang mga gumamela ay mas malalaki. Ngunit ang katahimikan dito ay pareho pa rin isang katahimikang minsan nang naging kanlungan ni Elena sa tuwing bigo siya sa eskwela o pagod sa training. Dito siya nagtatago. Dito siya humihinga. Ngunit ngayong gabi, kahit ang katahimikan ay tila may dalang bulong, bawat ihip ng hangin sa mga dahon ng akasya ay parang boses mula sa nakaraan, bumubuhay sa mga alaalang pilit niyang ibinabaon. Amihan, Mayday, Mayday, Engine 1 is failing. Hindi namin makontrol ang pag-angat. Napapikit si Elena, ang mga kamay niya ay napahawak ng mahigpit sa magaspang na balat ng puno. Ang boses na yon mula sa radyo, puno ng takot at desperasyon, ay malinaw pa rin sa kanyang pandinig na para bang kahapon lang nangyari. Nakikita niya ang ulan na humahagupit sa salamin ng kanyang helicopter, ang kadiliman na halos nilalamon ang kanilang paningin, ang mga ilaw ng babala na kumikindat na parang mga demonyong nang-aasar. Ang bigat ng responsibilidad, ang buhay ng 12 tao sa kanyang mga kamay. Hold your position, Falcon 2. Susubukan naming lumapit. Huwag bibitaw, ang sarili niyang boses, kalmado, matatag. Ngunit sa ilalim ng katatagang iyon ay isang takot na hindi niya kailanman inamin. Hindi ka dapat nag-iisa rito. Ang boses na yon ay hindi mula sa kanyang alaala. Totoo ito. Malalim. Pamilyar. Nagmulat si Elena at dahan-dahang lumingon. Nakatayo si Daniel Vargas, ilang hakbang mula sa kanya. Ang kanyang puting uniforme ay tila isang aparisyon sa dilim ng gabi. Hinubad na nito ang kanyang service cap, hawak na lamang sa isang kamay. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin at sa liwanag ng buwan, nakita ni Elena ang pagod sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Elena. Ang boses ay mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Sinusundan ka, diretsong sagot ni Daniel. Gaya ng dati, may kirot na gumuhit sa dibdib ni Elena sa sinabi nito. Noon sa Air Force Academy, lagi itong nasa likuran niya, bilang karibal, bilang kaibigan, bilang anino na laging sumusuporta, at kalaunan bilang lalaking pinangakuan niya ng kanyang puso. Tumigil ka na, dan sabi ni Elena, tumalikod at muling humarap sa kadiliman ng hardin. Wala na tayo sa dati. Alam ko, sabi ni Daniel, humakbang palapit. 5 taon na, Elena. 5 taon mo akong pinaniwalang baka patay ka na. Isang araw, nandoon ka, kinabukasan, nawala ka. Pinaliwanag ng commanding officer na nag-file ka ng indefinite leave for personal reasons. Anong personal reasons, Elena? Anong nangyari sa'yo? Sa atin? Ang bawat tanong ay parang isang suntok. Mga tanong na alam niyang may karapatan siyang itanong, ngunit mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Wala kang pakialam doon. Sagot niya, ang boses ay nanginginig na. Wala akong pakialam. Napatawa si Daniel, ngunit ang tawa niya ay walang saya. Puno ito ng sakit. Ikakasal dapat tayo, Elena. May singsing na akong binili. Nagpaplano na ako kung saan tayo titira. Tapos sasabihin mo sa akin na wala akong pakialam. Humakbang pa ito palapit hanggang sa nasa likuran na lamang niya ito. Hindi siya nito hinawakan, ngunit ramdam ni Elena ang init na nagmumula sa katawan nito. Ang init na minsan na niyang hinahanap-hanap sa gitna ng malamig na gabi. Narinig ko ang usapan kanina sa hapagkainan, mahinang sabihin ni Daniel. Alam kong hindi ka ganyan. Alam kong hindi ka duwag. Nandoon ako, Elena. Nandoon ako sa kabilang helicopter noong gabing iyon. Nakita ko ang ginawa mo. Sa pagbanggit nito sa gabing iyon, napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila biglang naging manipis. Huwag mong banggitin, yon, pakiusap niya, ang boses ay basag.
Kailangan nating pag-usapan, Alena. Kailangan mong ilabas, giit ni Daniel. Ang boses niya ay malumanay na ngayon. Nakita ko kung paano mo sinubukan. Nakita ko kung paano mo inilagay ang sarili mong helicopter sa pagitan namin at ng bundok para lang bigyan kami ng pagkakataong makarecover. Nakita ko kung paano mo isinakripisyo ang tumigil ka na sigaw ni Alena. Bigla siyang humarap dito. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumalong na sa kanyang mga mata. Anong nakita mo, Dan? Nakita mo ba ang mukha ng mga taong hindi ko nailigtas? Narinig mo ba ang huling hininga nila sa radyo? Naramdaman mo ba ang pagyanig ng helicopter ko nang bumagsak ito sa gubat? Hindi. Wala kang alam. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Daniel na parang malakas na sampal. Natigilan ito, ang sakit ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Ginawa ko ang lahat, nagpatuloy si Alena. Ang boses niya ay puno ng pait. Ginawa ko ang lahat pero hindi sapat. At sa huli ako ang komandante. Ako ang may responsibilidad. Araw-araw, gabi-gabi, naririnig ko sila, Dan. Araw-araw dinadala ko ang bigat na yon. Kaya huwag na huwag mong sasabihin sa akin kung ano ang nakita mo. Dahil wala kang nakita, kundi ang panlabas na anyo. Tumulo ang kanyang mga luha. Ang mga luhang 5 taon niyang itinago. Ang bawat patak ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Gustong-gusto siyang yakapin ni Daniel. Nakikita ito ni Alena sa kanyang mga mata, sa kilos ng kanyang mga kamay. Ngunit nanatili itong nakatayo kung nasaan siya iginagalang ang espasyong hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam sa pagitan nila. Hindi mo kailangang dalhin yan ng mag-isa. Alena, halos pabulong na, sabi ni Daniel. Pinunasan ni Alena ang kanyang mga luha gamit ang manggas ng kanyang hoodie. Ang kanyang kahinaan ay lumabas na at kinamumuhian niya ang sarili dahil doon. Umalis ka na, Dan. Please, sabi niya, ang boses ay pagod na. Hindi mo na ako matutulungan. Walang sino man ang makakatulong. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Iniwan si Daniel na nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya, mag-isa sa dilim. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang huling sinabi nito, isang bulong na tila dinala ng hangin. Hindi ako susuko sa iyo, amihan. Hindi noon. At lalong hindi ngayon. Ang pagbanggit sa call sign niya, ang pangalang kumakatawan sa lahat ng kanyang lakas at kabiguan, ay isang punyal na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Pumasok siya sa loob ng bahay, hindi lumingon dala-dala ang bigat ng mga multo na muling ginising ng gabing iyon. Kinabukasan, maagang nagising si Alena. Ang sinag ng araw ay hindi pa man sumisilip sa mga siwang ng bintanang kapis, ngunit ang kanyang diwa ay gising na. Ang pag-uusap nila ni Daniel sa hardin kagabi ay nag-iwan ng isang sugat na muling nagdugo at ang pagtulog ay naging mailap upang takasan ang mga alaala at ang posibleng maagang pangungulit ng kanyang mga kamag-anak. Tinungo niya ang isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan, ang maliit na silidaklatan ng kanyang ama sa ikalawang palapag. Amoy ng lumang papel at barnis ng kahoy ang sumalubong sa kanya. Ang silid ay maalikabok ngunit maayos. Ang lahat ay nasa tamang lugar na tila naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari. Ang mga libro tungkol sa kasaysayan ng militar stratehiya at aviation ay nakahanay pa rin sa mga estante. Sa ibabaw ng mesa ay ang kanyang lumang chess set. Ang mga piyesa ay nakaayos na, para bang natigil sa gitna ng isang laro. Ang paningin ni Alena ay napako sa isang bagay na nasa sulok ng silid, isang malaki at maitim na baul na gawa sa bakal, ang baul de gera ng kanyang ama. Ito ang baul na dala-dala nito sa bawat assignment mula sa Mindanao hanggang sa Cordillera. Ito ang taguan ng kanyang mga uniforme, medalya at mga lihim. Marahang lumuhod si Alena sa harap nito. Ang kandado ay lumana, ngunit hindi nakasara.
Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinaas ang mabigat na takip. Ang amoy ng mothballs at katad ay kumalat sa hangin. Sa loob maingat na nakatupi ang kanyang mga lumang uniforme. Nakita ni Elena ang uniformeng suot nito noong graduate siya sa PMA, ang uniformeng puno ng pagmamalaki, habang isinasabit sa kanyang balikat ang insignia ng pagiging second lieutenant. Sa ilalim ng mga damit ay may isang kahon. Binuksan niya ito. Naroon ang lahat ng kanyang mga medalya, ang Gold Cross, ang Bronze Cross, ang mga Military Merit Medal. Bawat isa ay may kwento ng katapangan. Ngunit hindi iyon ang hinahanap ni Elena. Sa ilalim ng mga medalya ay isang makapal na sobre. Kinuha niya ito at binuksan. Ang laman nito ay hindi mga sulat o dokumento. Ito ay isang koleksyon ng mga news clippings, mga ginupit na balita, mula sa iba't ibang dyaryo. At lahat ng iyon ay tungkol sa kanya. Pilotong babae nanguna sa rescue operations sa Leyte, Capatan Reyes. Binigyan ng parangal para sa kagitingan amihan ang bagong muka ng Philippine Air Force. Binasa niya ang bawat headline, ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga naninilaw ng papel. Hindi niya alam na itinatago pala ito ng kanyang ama. Sa harap ng ibang tao, si General Reyes ay isang taong matipid sa papuri. Ang laging sinasabi nito ay trabaho mo iyan, gawin mo ng tama. Ngunit ang mga clippings na ito ang kanyang mga hindi nasasabing salita. Ito ang kanyang tahimik na pagmamalaki. Napangiti si Elena ng may pait. Pa, kung nakikita mo lang ako ngayon, ayan ka lang pala. Napaigtad si Elena. Mabilis niyang isinara ang sobre at ibinalik sa kahon. Nakatayo sa pintuan si Tita Lorna, nakapamewang ang mga mata ay matalim na nakamasid sa kanyang ginagawa. Pinaghahalungkat mo na pala ang mga gamit ng papa mo. Sabi nito, ang boses ay puno ng akusasyon. Hindi ka na makapaghintay sa pagbabasa ng last will and testament. Hindi po tita mahinahong sagot ni Elena tumatayo. Gusto mo lang tiyakin kung may makukuha ka paputol ni Tita Lorna. Humakbang papasok sa silid. Ang kanyang tingin ay napunta sa mga medalya sa loob ng bukas na kahon. Ang mga medalya. Siyempre, yan naman ang habol ng lahat, di ba ang karangalan? Kinuha nito ang Gold Cross Medal, ang pinakamataas na parangal na natanggap ng kanyang ama para sa isang laban sa Zamboanga. Pinaglaruan nito iyon sa kanyang mga daliri, tinitimbang-timbang na parang isang alahas sa palengke. Sayang, sabi nito, na may halong pang-uuyam. Ang karangalan ng ama hindi na isalin sa anak. Isipin mo, Elena, kung hindi ka lang sana umalis, baka ngayon may sarili ka ng ganito. Baka mas marami ka pa. Pero ano ang ginawa mo? Itinapon mo ang lahat. Sinayang mo ang pangalan ng mga Reyes. Hindi niyo po naiintindihan, Mariing, sabi ni Elena. Ang kanyang pasensya ay unti-unti nang nauubos. Ang alin ang hindi ko naiintindihan, na mas pinili mong magtago kaysa lumaban. Inilapag ni Tita Lorna ang medalya ng padabog. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na matagal nang kinikimkim. Alam mo ba kung gaano kasakit para sa papa mo ang ginawa mo? Hindi niya man sinasabi, pero nakikita ko. Sa tuwing may magtatanong tungkol sa'yo, yumuyuko na lang siya. Ang general na walang inuurungan, napayuko dahil sa kahihiya-hihiyan na dulot ng sarili niyang anak. Hindi yan totoo, sigaw ni Elena, hindi na napigilan ng sarili. Totoo yon, ganti ni Tita Lorna. At ngayon, babalik ka ritong parang walang nangyari, na parang may karapatan ka pa sa mga iniwan niya. Sa galit akmang dadamputin ni Tita Lorna ang buong kahon ng medalya. Hindi ito nababagay sa'yo. Kay Marco ko na lang ito ibibigay. Mas karapat dapat pa siyang magtago nito. Isang anak na maipagmamalaki. Isang pulang belo ang tila tumabon sa paningin ni Elena. Bago pa man makuha ni Tita Lorna ang kahon, mabilis na humarang ang kanyang kamay at hinawakan ang pulsuhan nito. Mahigpit. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa bigat at tensyon, ay bumaon sa balat ng tiyahin. Huwag mong gagawin. Yan, sabi ni Elena. Ang bawat salita
ay mabagal mabigat at puno ng isang panganib na ngayon lang nakita ni Lorna. Nagulat si Tita Lorna sa biglaang pagbabago ni Alena. Ang kaninang tila maamong tupa ay biglang naging isang leon na handang manakmal. Nakita niya sa mga mata ni Alena ang apoy ang parehong apoy na nakikita niya noon sa mga mata ng kapatid niyang general. "Bitiwan mo ako," sigaw ni Lorna, sinusubukang pumiglas. Marahas na binitiwan ni Alena ang kanyang kamay. Ang puwersa ay sapat para mapaatras si Lorna ng isang hakbang. Ang mga yan, sabi ni Alena, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Habang itinuturo ang mga medalya, ay hindi mga palamuti lang, tita. Hindi iyan tropeyo para ipagyabang. Dugo at pawis ang katumbas ng bawat isa niyan. Buhay ng mga kasamahan ni Papa, at wala kang karapatang yurakan ang alaala nila. Napatulala si Tita Lorna, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang Kapitan Alena Reyes na matagal nang nawawala. Dahan-dahang isinara ni Alena ang kahon, pagkatapos ay ang takip ng baul. Tumayo siya at hinarap ang kanyang tiyahin. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot o lungkot. Tanging determinasyon. "Hindi po ako umuwi para makipag-agawan ng mana," sabi ni Alena. Ang boses ay kalmado na, ngunit may bigat. "Umuwi ako para sa Papa. At hanggat nandito ako, igagalang natin siya at ang lahat ng pinaghirapan niya." Pagkasabi noon, nilampasan niya ang kanyang tiyahin at lumabas ng silid. Iniwan itong nakatayo roon, natigilan nagagalit at higit sa lahat, nakaramdam ng isang bagay na hindi niya inaasahan: takot. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang tensyon na naiwan sa silid-aklatan ay tila isang apoy na kumalat pababa, nilamon ang buong kabahayan at ginawang abo ang anumang natitirang pagkukunwari ng kapayapaan. Pagdating ng tanghalian, ng hangin ay mas mabigat pa kaysa noong nakaraang gabi. Ang bawat isa ay tila naglalakad sa ibabaw ng mga basag na bote, maingat sa bawat hakbang, sa bawat salita. Ngunit si Tita Lorna ay hindi na nag-iingat. Ang kahihiyan na natamo niya mula sa pagharap nila ni Alena ay naging isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Naghahanap ng paraan upang lumabas, at natagpuan niya ang pagkakataon sa harap ng mga bisita na kararating lang, mga dating kasamahan ng kanyang kapatid sa militar, matataas na opisyal na dumating upang magbigay galang. Nasa sala si Alena, tahimik na nakaupo sa isang silya sa sulok malayo sa sentro ng atensyon. Nakikinig siya sa mga kwentuhan ng mga retiradong general tungkol sa katapangan ng kanyang ama. Sa bawat kwento, isang piraso ng kanyang puso ang tila nabubuo muli. Ito ang Papa, nakilala niya ang bayani, ang leader. Isang tunay na kawal si Rick. Hanggang sa huli prinsipyo, ang pinanindigan, sabi ng isang matandang general habang umiiling. Isang malaking karangalan ang magkaroon ng ganoong ama. At doon nakita ni Tita Lorna ang kanyang pagbubukas. "Naku, General, tama po kayo," sabi niya. Ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. Lumapit siya sa grupo, may dalang isang bandehado ng kape. Talagang isang karangalan. Kaya nga po labis naming ipinagtataka kung bakit ang sarili niyang anak ay tila kinalimutan ang lahat ng aral na yon. Ang lahat ay natigilan. Ang mga tingin ay napunta kay Alena, na nanatiling hindi kumikibo sa kanyang upuan, ngunit ang kanyang mga kamay ay mariing nakakuyom sa kanyang kandungan. Hindi pinansin ni Tita Lorna ang biglaang pagbabago sa atmosfera. Nagpatuloy siya, ang kanyang boses ay tumataas, nagiging mas dramatiko. "Ang kapatid ko, General, ibinigay ang buong buhay niya sa serbisyo. Walang inatrasan, walang sinukuan. Yan ang itinuro niya sa kanyang anak. Ang maging isang agila, ang lumipad ng mataas,
Tumingin siya ng diretso kay Alena. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Pero anong nangyari, tanong niya sa hangin. Sinasagot din ang sarili niyang tanong. Ang agila. Biglang napagod. Biglang natakot sa taas. Biglang bumaba at nagtago. Iniwan ang kanyang mga kasamahan sa himpapawid. Tinalikuran ang bandila. Tinalikuran ang sinumpaang tungkulin. Ang bawat salita ay isang akusasyon, isang paghuhusga na ibinabato ng walang pakundangan. Ang mga bisita ay hindi na mapakali. Ang ilan ay yumuko, hindi alam kung saan titingin. Ang iba ay napatingin kay Alena, naghihintay ng kanyang sagot. Tita, tama na po, mahinang sabi ni Alena. Tumatayo. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit, na pilit niyang sinusupil. Bakit, Alena? Nagsasabi lang ako ng totoo. Sigaw ni Tita Lorna, tuluyan nang nawala ang kontrol. Hindi mo kayang harapin ang katotohanan, di ba, na isa kang duwag? Isang kahihiyan, isang talunan na sumira sa pangalan ng sarili niyang ama. Kung nabubuhay lang si Papa mo ngayon, sigurado akong itatakwil ka niya. Ang huling pangungusap ay ang naging mitya. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Alena. Ang pader na matagal niyang itinayo ang disiplinang militar na nagpapanatili sa kanyang kalmado sa gitna ng unos, lahat ay gumuho. Ang apoy na kanina pa nag-aalab sa kanyang dibdib ay sumabog. Sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa tabi niya ay isang pitsel ng malamig na tubig at isang baso. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, isang kilos na nagmula sa purong nagngangalit na emosyon, kinuha niya ang baso, isinausaw sa pitsel, at walang atubiling inihagis ang laman nito. Splash! Ang malamig na tubig ay sumalpok sa mukha ni Tita Lorna. Ang kanyang mamahaling makeup ay nagkalat. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay tumulo. Ang kanyang bibig ay nakabukas sa gulat ang mga salitang handa. Pasanang isigaw ay napatigil sa kanyang lalamunan. Ang buong silid ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang pagpatak ng tubig mula sa mukha ni Tita Lorna patungo sa sahig na kahoy. Si Marco at Sofia ay napatakbo, palapit sa kanilang ina. Mama, okay ka lang. Si Tita Lorna ay tila natauhan. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng isang itsurang hindi pa nakikita ni Alena dati, isang purong pagkamuhi. Hayop kasigaw nito, ang boses ay garalgal. Itinaas nito ang kanyang kamay, handang sampalin si Alena. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito sa mukha ni Alena, isang kamay ang pumigil dito sa hangin. Si Daniel Vargas, na kanina pa tahimik na nakamasid mula sa isang sulok, ay nakatayo na ngayon sa pagitan nilang dalawa. Ang kanyang pagkakahawak sa pulsuhan ni Tita Lorna ay magalang ngunit matatag. Huwag po, sabi ni Daniel, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Tama na po ito. Nanginginig sa galit si Tita Lorna, bitiwan mo ako. At ikaw, binalingan niya si Alena. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo. Wala kang karapatan. Wala kang alam sa mga sakripisyo namin. Tama po kayo, sabi ni Alena. Ang kanyang boses ay basag, ngunit malinaw. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi dahil sa pagsisisi, dahil sa sakit. Wala kayong alam. Ang kanyang tingin ay matalimpuno ng lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighati na 5 taon niyang kinimkim. Hindi niyo alam kung ano ang pakiramdam na magdesisyon kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Hindi niyo alam kung ano ang pakiramdam na marinig ang mga sigaw ng mga kasamahan mo sa radyo habang sila'y bumabagsak, at lalong hindi niyo alam kung ano ang pakiramdam na mabuhay araw-araw, dala-dala
ang mga mukha nila sa iyong isipan. Ang kanyang mga salita ay tumama sa lahat ng naroroon. Ang mga dating general ay napayuko, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-unawa at kalungkutan. Nakita nila hindi ang isang duwag, kundi ang isang sugatang kawal. Kaya huwag na huwag ninyong sasabihin sa akin na wala akong alam tungkol sa sakripisyo. Sigaw ni Alena. Ang kanyang dibdib ay umaalon sa bawat hininga. Tumalikod siya, hindi na makayanan ang mga tingin. Ang katahimikan ang bigat ng lahat. Mabilis siyang naglakad palabas. Hindi alintana ang tawag ni Daniel sa kanyang pangalan. Ang kailangan niya ay hangin. Ang kailangan niya ay makalayo. Iniwan niya ang silid na basag-basag ng tubig, basag ng katahimikan at basag ng isang katotohanang ngayon lamang nila nasilayan. Tumakbo si Alena palabas ng bahay, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Nilagpasan niya ang hardin, ang gate, at tumakbo sa maalikabok na kalsada. Ang kanyang paghinga ay habol at ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy, hinahaplos ng mamanana ng mainit na hangin ng hapon. Hindi niya namalayan kung gaano na siya kalayo hanggang sa ang kanyang mga binti ay napagod at ang kanyang pagtakbo ay naging isang mabagal na paglalakad. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa likod ng lumang simbahan ng kanilang bayan, sa isang maliit na parang kung saan may isang malaki at matandang puno ng balete. Dito sila madalas maglaro noong mga bata pa sila, malayo sa mga mata ng mga matatanda. Ito ang kanilang taguan, ang kanilang kanlungan. Sumandal siya sa malaking puno, ang katawan ay nanginginig pa rin. Dahan-dahan siyang napaupo sa damuhan, niyakap ang kanyang mga tuhod at doon ibinuhos ang lahat. Ang kanyang mga hikbi ay walang tunog, ngunit ang bawat isa ay puno ng sakit, galit at isang matinding pagod na hindi kayang pawiin ng anumang pahinga. Pakiramdam niya nag-iisa siya. Isang sundalong walang hukbo, isang anak na ulila, hindi lang sa ama, kundi maging sa pamilya. Ineng Alena. Isang mahinang boses ang tumawag sa kanya. Isang boses na tila nagmula sa kanyang kabataan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakatayo sa harap niya ang isang matandang babae, may daladalang isang bayong ng mga gulay. Ang kanyang mukha ay kulubot na, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Siya si Manang Fe, ang matagal ng kasambahay at tagapagluto ng kanilang pamilya. Ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata, ang nagpapakain sa kanya ng mainit na sopas sa tuwing siya'y may sakit at ang tahimik na nakikinig sa kanyang mga pangarap. Hindi nagsalita si Alena. Tumingin lang siya, ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng kalituhan. Dahan-dahang ibinaba ni Manang Fe ang kanyang bayong at umupo sa tabi ni Alena sa damuhan. Hindi ito nagtanong. Hindi ito nanghusga. Nanatili lang itong nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Alena. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, inabot ni Manang Fe ang isang panyo mula sa kanyang bulsa. Punasan mo ang iyong mga luha, ineng, mahinang sabi nito. Kinuha ni Alena ang panyo. Amoy araw ito at luma. Ngunit ang pamilyar na amoy ay nagdulot ng kakaibang ginhawa. Narinig ko ang nangyari kanina, sabi ni Manang Fe. Ang tingin ay nasa malayo. Malakas ang sigawan. Rinig hanggang kusina. Yumuko si Alena. Wala po akong kwenta, Manang. Hindi ko po napigilan ang sarili ko, umiling si Manang Fe. Ang tubig na umaapaw, ineng, ay hindi mapipigilan. Matagal mo nang dinadala yan sa loob mo. Panahon na para lumabas. Tumingin si Alena sa matanda. Galit po sila sa akin. Galit ang lahat. Hayaan mo sila, sabi ni Manang Fe. Ang mga taong hindi nakaranas lumusong sa putik ay hindi mauunawaan kung bakit marumi ang iyong mga paa. Kumuha ito ng isang dahon at pinaglaruan sa kanyang mga daliri. Ang tita Lorna mo, palagi iyang ganyan. Laging may inggit sa puso. Noon pa man ikinukumpara niya ang buhay niya sa papa mo.
Ngayon ang mga anak naman niya ang ikinukumpara sa'yo. Pero tama po siya, mahinang sabi ni Elena. Isa po akong kabiguan. Sa pagkakataong ito humarap si Manang Faye sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso. Huwag na huwag mong sasabihin, yan ulit Elena Reyes. Natigilan si Elena. Bihira niyang marinig si Manang Faye na gamitin ang kanyang buong pangalan. Akala mo ba hindi ko alam pagpapatuloy ng matanda? Akala mo ba walang nakakaalam? Ang papa mo, hindi siya pala salita, pero sa akin siya nagkukwento. Sa tuwing umiinom siya ng kape sa kusina, mag-isa doon, lumalabas ang mga nasa loob niya. Nakinig si Elena, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Nang umalis ka sa serbisyo, sabi ni Manang Faye, hindi siya nagalit. Alam mo ba kung ano ang naramdaman niya? Ginhawa. Giginhawa, oo ineng. Ginhawa, dahil sa wakas, ligtas ka na. Sabi niya sa akin, Faye, mas gugustuhin ko pang makitang naghihiwa ng sibuyas ang anak ko habang buhay kaysa matanggap ang isang tawag sa telepono na nagsasabing hindi na siya babalik. Ang bawat paglipad mo ay isang tinik sa kanyang dibdib. Hindi niya lang pinapahalata. Isang luha na naman ang pumatak mula sa mata ni Elena, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-unawa. Palagi siyang nag-aalala sa'yo, dagdag pa ni Manang Faye, lalo na pagkatapos ng aksidente. Alam niyang nasasaktan ka. Alam niyang binabagabag ka. At nasasaktan din siya dahil hindi niya alam kung paano ka tutulungan. Ang tanging alam lang niyang gawin ay ang bigyan ka ng espasyo, nagbabaka sakaling babalik ka kapag handa ka na. Pero hindi na po ako nakabalik hanggang sa huli na. Ang lahat, sabi ni Elena, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hinawakan ni Manang Faye ang kanyang kamay. Ang balat nito ay magaspang. Ngunit ang hawak ay puno ng init at pagmamahal. Hindi pa huli ang lahat. Nandito ka ngayon. At alam kong nakikita ka niya. At alam kong ipinagmamalaki ka pa rin niya. Tumingala si Elena sa langit, sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. May isang taong nakauunawa. May isang taong naniniwala. Ang puno ng balete na minsan nang naging kanlungan ng kanyang pagkabata ay muling naging kanlungan ng kanyang nasugatang puso. At sa piling ni Manang Faye, sa ilalim ng lilim nito, nagsimulang maghilom ang mga sugat na matagal na niyang itinatago. Hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayon mayroon na siyang sapat na lakas para harapin ang bukas. Bumalik si Elena sa bahay kasama si Manang Faye bago pa man tuluyang dumilim. Ang katahimikan na sumalubong sa kanila ay mas malalim at mas nakakakilabot kaysa kanina. Tila isang manipis na yelo ang bumalot sa buong kabahayan at anumang ingay ay maaaring maging sanhi ng pagbasag nito. Wala na ang karamihan sa mga bisita. Ang natira na lamang ay ang mga pinakamalapit na kamag-anak na nakaupo sa sala na parang mga estatwang nagbabantay. Nang pumasok si Elena, lahat ng mata ay napunta sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang mga tingin ay may halong pag-iwas at hiya. Maging si Sofia, na laging may hawak na telepono, ay mabilis na nag-iwas ng tingin at nagkunwaring may tinitingnan sa bintana. Si Tita Lorna ay nakaupo sa isang silyang tumba-tumba, nakatalikod sa lahat at nakatingin sa kabaong ng kanyang kapatid. Ang kanyang buhok ay basa pa rin at ang kanyang damit ay pinalitan na. Ngunit ang tigas ng kanyang likod ay nagsasabi ng lahat ang galit niya ay hindi pa humuhupa. Ito ay nag-iipon, nagbabago ng anyo at nagiging isang bagay na mas mapanganib. Dumaan si Elena, sa gitna nila walang imik at umakyat sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang mga salita ni Manang Faye ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang balsamo sa kanyang mga sariwang sugat. Ipinagmamalaki ka pa rin na niya. Sa baba ang katahimikan ay binasag ni Marco. Hindi na ito tama. Masabi niya sa kanyang ina,
Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Pinahiya niya tayo sa harap ng mga general, sa harap ng lahat. Dahan-dahang lumingon si Tita Lorna. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na determinasyon. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. May araw din siya, bukas. Sa araw ng libing, makikita ng lahat kung sino ang tunay na nagmamalasakit at kung sino ang tunay na karapat-dapat sa pangalan ng mga Reyes. Hindi naintindihan ni Marco ang ibig sabihin ng kanyang ina, ngunit nakita niya ang isang kakaibang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng paghihiganti. Samantala, sa isang sulok ng sala, nakaupo si Daniel Vargas. Hindi siya umalis. Hindi niya iniwan si Elena. Pagkatapos ng insidente siya ang kumausap sa mga bisita, humingi ng paumanhin sa ngalan ng pamilya, at sinigurong naging maayos ang lahat bago sila umalis. Ngayon, tahimik siyang nagmamasid. Narinig niya ang bawat salita sa pagitan ni Tita Lorna at Marco. Nakita niya ang plano na nabubuo sa isipan ng babae. Alam niya na ang bukas ay hindi lamang isang simpleng araw ng pagluluksa. Ito ay magiging isang larangan ng digmaan para sa huling piraso ng karangalan ng pamilya. Isang tradisyon sa militar na kapag inililibing ang isang sundalo, ang bandila ng Pilipinas na nakatakip sa kanyang kabaong ay maingat na tinutupi at ibinibigay sa pinakamalapit na kamag-anak bilang simbolo ng pasasalamat ng bansa para sa kanyang serbisyo. Kadalasan ito ay ibinibigay sa balo o sa pinakamatandang anak, at alam ni Daniel kung ano ang binabalak ni Lorna. "Excuse me po," magalang na sabi ni Daniel habang tumatayo. "May kailangan lang po akong tawagan. Babalik din po ako." Pumunta siya sa isang tahimik na lugar sa hardin kung saan ang dilim ay muling naging kanyang kanlungan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero mula sa memorya. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Sir, good evening." Sarmiento, sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay seryoso at mababa. "Kailangan ko ng pabor." "Anything, sir?" "Ano po yun, ang libing ni General Reyes bukas. Kailangan kong malaman kung sino ang inassign na color guard at honor guard detail mula sa base." Nagkaroon ng sandaling katahimikan habang tinitingnan ng kausap niya ang impormasyon. "Alpha Company po, sir. Under Lieutenant Chavez, okay? Pakikontak si Chavez para sa akin. Sabihin mo may pagbabago sa protocol. Personal order mula sa akin." "Ano po ang pagbabago?" Sir, huminto si Daniel, ang kanyang tingin ay napunta sa bintana ng silid ni Elena sa ikalawang palapag. Isang mahinang ilaw ang nakabukas, isang senyales na gising pa siya. Ang flag presentation protocol, pagpapatuloy ni Daniel ang kanyang boses, ay puno ng determinasyon. Ang bandila ay hindi ibibigay sa next of kin na nakalista sa papel. "Sir, kanino po ibibigay?" naguguluhang tanong ng nasa kabilang linya. Tumingala si Daniel sa langit, sa mga bituin na tila mga tahimik na saksi sa kanyang huling panunumpa. Isang panunumpa hindi sa bandila, kundi sa isang babaeng isinakripisyo ang lahat para dito. Hanapin ninyo si Captain Elena Reyes, dating call sign Amihan. Siya ang tatanggap ng bandila. Walang pero-pero. Malinaw ba, Sarmiento? "Yes, sir." "Crystal clear, sir." Mabilis na sagot ng sarhento, nararamdaman ang bigat at kahalagahan sa utos ng kanyang superior. Ibinaba ni Daniel ang tawag. Nanatili siyang nakatayo sa dilim. Ang kanyang anino ay mahaba sa damuhan. Alam niyang ang gagawin niya ay isang paglabag sa normal na proseso, isang bagay na maaaring magdulot sa kanya ng problema. Ngunit wala na siyang pakialam. May mga laban na kailangang ipanalo, hindi sa pamamagitan ng bala, kundi sa pamamagitan ng katotohanan. At bukas, sa huling pagkakataon, titiyakin niyang ang agila na napilitang bumaba ay muling makikilala ng himpapawid na minsan niyang pinagharian. Ito ang kanyang huling panunumpa.
para kay General Reyes at higit sa lahat para kay Elena. Ang umaga ng libing ay dumating na may dalang isang kakaibang katahimikan. Ang kalangitan ay kulay abo na tila nakikidalamhati. Walang sino man sa bahay ng mga Reyes ang nagsasalita ng malakas. Ang bawat kilos ay mabagal, bawat sulyap ay puno ng kahulugan. Nakasuot na ang lahat ng itim. Si Tita Lorna ay nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida at may belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha, ngunit hindi maitago ang determinasyon sa kanyang mga mata. Si Marco ay nasa kanyang tabi, suot ang isang mamahaling itim na suot ang kanyang panga ay matigas na para bang inihahanda ang sarili para sa isang mahalagang tungkulin. Si Sofia naman, sa unang pagkakataon ay hindi abala sa kanyang telepono. Ang kanyang muka ay seryoso, nakamasid sa bawat galaw ng mga tao sa paligid. Bumaba si Elena mula sa kanyang silid. Ang suot niya ay simple lang isang itim na long sleeve na blusa at itim na pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Walang kolorete, walang alahas. Sa kanyang simpleng anyo, mayroon pa ring isang aura ng dignidad na hindi maikakaila. Hindi niya pinansin ang mga tingin ng kanyang mga kamag-anak. Dumiretso siya sa tabi ng kabaong ng kanyang ama. Ang takip nito ay sarado na. Sa ibabaw nito ay ang bandila ng Pilipinas. Ang mga kulay na pula-puti at asul ay isang matingkad na paalala ng buhay na inialay ng lalaking nasa loob. Marahan niyang hinaplos ang tela ng bandila. Ito ang bandilang pinangakuan niya ng katapatan. Ito ang bandilang handa siyang pagbuwisan ng buhay. At ito rin ang bandilang naging saksi sa kanyang pinakamalaking kabiguan. Nagsimulang dumating ang mga tao para sa huling misa. Ang simbahan ay napuno ng mga kaibigan kasamahan sa militar at mga tagabayan na gumagalang kay General Reyes. Sa buong misa si Elena ay nakaupo sa isang sulok ng unang hilera, bahagyang malayo sa kanyang mga tiyahin at pinsan. Tila may isang hindi nakikitang pader na naghihiwalay sa kanila. Nakita niya si Daniel sa kabilang panig ng simbahan, nakatayo kasama ng iba pang mga opisyal na nakauniforme. Nagtama ang kanilang mga mata saglit. Tumango si Daniel, isang maliit na kilos na puno ng mensahe. Nandito ako, hindi ka nag-iisa. Pagkatapos ng misa, ang mahabang prosesyon ng mga sasakyan ay marahang gumapang patungo sa sementeryo. Ang karosa na may dala ng kabaong ay nasa unahan, sinusundan ng mga sasakyan ng pamilya at mga kaibigan. Ang hangin ay mabigat sa lungkot at sa mga hindi nasasabing salita. Ang libingan ng mga Reyes ay nasa isang tahimik na bahagi ng sementeryo sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi. Doon naghihintay na ang isang honor guard detail mula sa Air Force. 7 sundalo na nakatayo ng tuwid at hindi gumagalaw ang kanilang mga rifle ay nasa kanilang tabi. Isang bugler ang nakatayo sa di kalayuan. Maingat na ibinaba ang kabaong sa huling hantungan nito. Nagsimula na ang huling seremonya. Nagsalita ang pari, nag-alay ng huling basbas. Nagsalita ang isang matalik na kaibigan ni General Reyes, nagbahagi ng mga masasayang alaala. Sa buong panahon na yon, ang pamilya ay nakatayo sa harap. Si Tita Lorna at ang kanyang mga anak ay nasa pinakaunahan sa isang posisyon na malinaw na nagpapahiwatig na sila ang opisyal na nagluluksa. Si Elena ay nasa likuran nila, isang anino sa kanilang pagtatanghal. Nakatingin lang siya sa bandila. Iyon na lang ang koneksyon niya sa kanyang ama. Ang huling piraso ng kanyang serbisyo. Nang matapos ang mga talumpati, ang komandante ng Honor Guard, isang batang tenyente na nagngangalang Chavez, ay humakbang pasulong. Present arms sigaw niya. Sa isang perpektong sabay-sabay na kilos, itinaas ng 7 sundalo ang kanilang mga rifle. 3 malalakas na putok ang umalingaw-ngaw sa katahimikan, ang 21-gun salute. Bawat putok ay tila isang dagok sa dibdib ni Elena. Pagkatapos ng mga putok, ang malungkot na tunog ng taps
ay nagsimulang tumugtog mula sa trompeta ng bugler. Ang himig na yon, pamilyar sa bawat sundalo, ay nagdala ng isang alon ng pighati sa lahat ng naroroon. Maraming pumatak na luha, maging ang mga matitigas na general ay hindi napigilang mamasa ang mga mata. Habang tumutugtog ang taps, 2 sundalo mula sa honor guard ang lumapit sa kabaong. Sa isang seremonyal at mabusising paraan, sinimulan nilang tiklupin ang bandila. Bawat tupi ay may kahulugan. Bawat tupi ay isang simbolo. Tiniklop nila ito hanggang sa maging isang perpektong tatsulok na ang mga bituin lamang ang nakikita. Natapos ang himig. Ang natira na lamang ay ang katahimikan at ang tunog ng hangin. Hawak ng batang tenyente ang nakatuping bandila. Ito na ang sandaling pinakahihintay. Ang sandali ng katotohanan. Si Tita Lorna, na kanina pa nakatayo ng tuwid, ay bahagyang humakbang pasulong. Si Marco sa kanyang tabi ay itinikom ang kanyang mga kamay sa likod na tila inihahanda ang sarili na tanggapin ang isang malaking karangalan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Ito na ang kanyang sandali. Ang sandali kung saan sa harap ng lahat, siya ang kikilalanin bilang tagapagmana ng karangalan ng mga reyes. Naglakad ang tenyente. Ang kanyang mga bota ay marahang tumatapak sa damuhan. Ang lahat ng mata ay nakasunod sa kanya sa bandilang hawak niya. Nilagpasan niya si Tita Lorna. Nilagpasan niya si Marco. Ang ngiti sa labi ni Marco ay naglaho na palitan ng pagkalito. Ang mukha ni Tita Lorna ay napuno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Nagpatuloy sa paglalakad ang tenyente diretso hanggang sa huminto siya. Sa harap ni Elena, ang anino na kanina pa nakatayo sa likuran ay biglang naging sentro ng lahat. Natigilan si Elena. Hindi niya ito inaasahan. Tumingin siya sa tenyente, pagkatapos ay kay Daniel sa di kalayuan. Nakita niya ang isang bahagyang pagtango mula kay Daniel. Humarap ang tenyente kay Elena. Itinaas niya ang bandila sa isang formal na kilos. Sa ngalan ng Pangulo ng Pilipinas, sabi ng tenyente, ang kanyang boses ay malinaw at malakas o malingaw-ngaw sa buong sementeryo at ng buong sambayanang Pilipino. Ipinapaabot po namin ang aming taos-pusong pasasalamat para sa tapat at marangal na serbisyo ng inyong ama sa ating bansa. At sa harap ng lahat, sa harap ng kanyang naguguluhang tiyahin ng kanyang napahiyang pinsan ng mga general ng buong bayan, iniabot ng tenyente ang bandila. Hindi kay Lorna ang nag-aangking tagapag-alaga ng pamilya. Hindi kay Marco ang naghahangad na tagapagmana ng karangalan, kundi sa kanya, ang anak, ang sundalo, ang agila. Ang katahimikan sa sementeryo ay parang isang salamin na biglang nabasag. Ang bawat piraso ay sumasalamin sa iba't ibang reaksyon, pagkabigla, pagkalito, at sa panig ni na Lorna at Marco, purong galit at hindi paniniwala. Sandali, ang sigaw ni Tita Lorna ay matinis at puno ng lason, sinisira ang kabanalan ng seremonya. Humakbang siya pasulong, ang kanyang belo ay napunta sa isang tabi. Inilalantad ang kanyang mukhang namumula sa galit. Anong kalokohan ito? Tenyente, nagkakamali ka. Ang anak ko si Marco ang dapat tumanggap niyan. Ang batang tenyente si Chavez ay hindi natinag. Nanatili siyang nakatayo sa harap ni Elena, hawak pa rin ang bandila. Paumanhin po ma'am, sagot niya, nang may profesional na paggalang, ngunit ang utos na ibinigay sa amin ay malinaw. Utos. Kaninong utos? Hamon ni Tita Lorna. Ako ang kapatid. Kami ang pamilya. Siya. Lumingon ito at itinuro si Elena na parang isang basahan, wala na siyang karapatan, isa siyang deserter, isang kahihiyan. Ang mga salitang deserter at kahihiyan ay umalingaw-ngaw at ang mga natitirang kamag-anak ay nagsimulang magbulungan. Ang eksena ay nagiging isang eskandalo. Ngunit bago pa man makasagot ang tenyente, isang boses ang pumailan lang, mas malakas, mas kalmado at puno
ng hindi maikakailang awtoridad. Hindi siya kahihiyan, lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Si Major Daniel Vargas ay humakbang pasulong mula sa hanay ng mga opisyal. Ang kanyang uniforme ay tila mas naging puti, ang kanyang tindig ay mas naging matikas. Naglakad siya papalapit hindi sa pamilya, kundi sa tabi ni Lieutenant Chavez. Humarap siya sa lahat, ngunit ang kanyang mga mata ay unang tumingin kay Elena, isang tingin na nagbibigay lakas at nangangako ng katotohanan. Hindi rin siya isang deserter. Pagpapatuloy ni Daniel ang kanyang boses ay malinaw na naririnig ng lahat. Ang babaeng ito, tiningnan niya si Elena, ay isang bayani. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. Bayani, Major, baka nalilito ka. Iniwan niya ang serbisyo. Tumakbo siya. Anong kabayanihan doon? Hindi pinansin ni Daniel si Marco. Sa halip humarap siya sa mga retiradong general na kanina patahimik na nanonood. Mga sir, sabi niya, ang kanyang tono ay puno ng paggalang. Marami sa inyo ang nakakakilala kay Captain Elena Reyes bilang isang mahusay na piloto. Ngunit iilan lang ang nakakaalam sa tunay na kwento sa likod ng kanyang pag-alis sa serbisyo. Humugot siya ng malalim na hininga. 5 taon na ang nakalipas sa kasagsagan ng Super Typhoon Yolanda. 2 rescue helicopter ang ipinadala para sa isang critical evacuation mission sa isang isolated na barangay sa kabundukan ng Samar. Ako ang co-pilot ng unang helicopter, ang Falcon 1. Ang helicopter ni Captain Reyes, ang Falcon 2 ang aming lead. Ang lahat ay nakikinig ngayon. Maging si Tita Lorna ay natigilan. Ang panahon ay halos imposible nang liparin. Pagpapatuloy ni Daniel ang kanyang mga mata ay tila bumabalik sa nakaraan. Ang hangin ay marahas. Ang ulan ay parang mga bala. Habang paakyat kami, tinamaan ng isang malakas na wind shear ang aming helicopter. Nawalan kami ng kontrol. Ang aming makina ay nagsimulang pumalya. Papunta kami diretso sa gilid ng bundok. Ang kanyang boses ay bahagyang naging garalgal sa alaala. Nagsigawan kami sa radyo. Mayday! Mayday! Alam naming katapusan na namin. May 12 buhay kasama ang mga ni-rescue naming sibilyan ang nakasalalay sa amin. Tumingin si Daniel kay Elena na nakatayo na. Parang isang estatwa, ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagyo. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang ginawa ni Captain Reyes. Isang desisyon na wala sa anumang aklat. Isang desisyon na labag sa lahat ng standard operating procedure. Sa halip na lumayo para iligtas ang sarili niyang helicopter, ginawa niya ang hindi sukat aakalain. Ibinaba niya ang kanyang helicopter sa kabila ng panganib at inilagay ang kanyang sarili sa pagitan namin at ng bundok. Ang malakas na rotor wash mula sa kanyang helicopter, ang hangin na nagmumula sa kanyang mga elisi ay nagsilbing isang puwersa na pumigil sa aming tuluyang pagbagsak. Binigyan niya kami ng ilang mahalagang segundo para subukang i-restart ang aming makina at mabawi ang kontrol. Ang mga mukha ng mga general ay nagbago. Mula sa pagiging manonood sila ngayon ay mga hukom na nakikinig sa isang testimonya. Alam nila ang panganib ng ganoong maniobra. Ito ay isang uri ng pagpapakamatay. Nailigtas niya kami. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay basag. Nagawa naming i-stabilize ang Falcon 1, ngunit ang kanyang helicopter, ang Falcon 2, ay sumayad sa mga puno dahil sa kanyang ginawa. Bumagsak sila. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Ang buong squadron ay nag-akalang wala nang nakaligtas sa kanila, sabi ni Daniel. Ngunit pagkalipas ng 6 na oras, sa gitna pa rin ng bagyo, isang tawag ang pumasok sa radyo. Si Captain Reyes. Mag-isa siyang naglakad sa gubat. May bali sa braso at mga sugat sa buong katawan, dala-dala ang radyo para lang i-report ang lokasyon ng kanyang mga kasamahan at idirekta ang rescue.
Inuna niya sila bago ang sarili niya. Ang insidenteng iyon ay inilagay sa ilalim ng classified status dahil sa sensitibong kalikasan ng misyon paliwanag ni Daniel. Si Captain Reyes ay binigyan ng pagkakataong manatili na may promosyon at mga parangal. Ngunit tumanggi siya. Ang trauma ang bigat ng pagkawala ng dalawa niyang crew ay naging napakabigat. Pinili niyang lisanin ang serbisyo ng tahimik, hindi para takasan ang responsibilidad, kundi dahil pakiramdam niya na bigo siya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tita Lorna. Hindi siya nabigo, ma'am. Nagligtas siya ng 12 buhay noong gabing iyon. Isa na ako roon. Pagkatapos lumingon siya kay Alena. Ang kanyang boses ay naging malumanay. Ang karangalan ay hindi nasusukat sa mga medalya o sa haba ng serbisyo. Nasusukat ito sa mga desisyong ginagawa natin sa mga sandaling walang sino man ang nakatingin. Humakbang siya patagilid, ibinabalik ang atensyon kay Lieutenant Chavez. Muling itinaas ng tenyente ang bandila. Sa pagkakataong ito ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagong paghanga at respeto. Captain Elena Amihan Reyes, sabi niya, ang kanyang boses ay mas matatag, mas malakas. Hindi na niya sinunod ang script. Sa ngalan ng mga buhay na iyong iniligtas at sa ngalan ng Philippine Air Force, isang karangalan na ibigay ito sa iyo. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang mga nanginginig na kamay, ang kanyang mga daliri na minsan nang humawak sa kontrol ng isang helicopter sa gitna ng unos, ay marahang tinanggap ang nakatuping bandila. Niyakap niya ito nang mahigpit sa kanyang dibdib. At doon sa harap ng lahat, tumulo ang mga luhang matagal na niyang itinago. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng paglaya. Si Tita Lorna Marco at Sofia ay nakatayo na parang mga estatwang pinuhusan ng malamig na tubig. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong kahihiyan, galit at pagkalito. Wala na silang masabi. Ang katotohanan ay isang ilaw na tumama sa kanila, ng buong liwanag inilalantad ang lahat ng kanilang maliliit at madidilim na hangarin. Ang agila ay hindi namatay, hindi ito nagtago sa abo. Nagpapahinga lamang ito, naghihintay ng tamang hangin. At ngayon, ang hangin ng amihan ay muling umihip. Ang mga sandaling sumunod sa revelasyon ni Daniel ay puno ng isang mabigat at makahulugang katahimikan. Walang sino man ang gumalaw, walang sino man ang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin sa mga dahon ng kalachuchi at ang mahinang hikbi na kumakawala mula kay Elena habang yakap-yakap niya ang bandila. Ang mga retiradong general na kanina'y mga manonood lamang ay isa-isang lumapit kay Elena. Hindi sila nagsalita. Sa halip ang bawat isa ay marahang tumapik sa kanyang balikat o nagbigay ng isang matatag na saludo, isang tahimik na pagkilala mula sa isang kawal patungo sa isa pa. Ang kanilang mga mata na dati puno ng pagtataka ay ngayon puno na ng pinakamataas na respeto. Nang matapos ang seremonya ang mga tao ay dahan-dahang nagsimulang mag-alisan. Ngunit ang kanilang mga huling sulyap ay hindi na napunta sa kabaong kundi kay Elena. Nakita nila, hindi na ang gusgusing babae sa lumang hoodie kundi isang kapitan na muling nahanap ang kanyang dangal. Naiwan sa libingan ng pamilya. Si Tita Lorna Marco at Sofia ay tila mga estatwang hindi makagalaw, hindi makatingin ng diretso kay Elena. Ang kanilang kayabangan ay natunaw at naging isang malagkit na kahihiyan. Walang salitang makapaglalarawan sa kanilang pagkatalo. Walang paliwanag na makapagpapabura sa kanilang ginawa. Nang walang imikan, isa-isa silang tumalikod at naglakad patungo sa kanilang sasakyan. Walang paalam. Walang sorry. Tanging ang bigat ng kanilang kasalanan ang kanilang daladala. Naiwan sina Elena at Daniel sa tabi ng puntod. Salamat, Dan, sabi ni Elena. Ang boses ay mahina pa rin, ngunit malinaw. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay.
Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot ni Daniel. Sinabi ko lang ang katotohanan. Isang katotohanang matagal mo nang dapat sinabi sa kanila. At sa sarili mo. Tumingin si Elena sa pangalan ng kanyang ama na nakaukit sa lapida. Hindi ko kaya. Pakiramdam ko, kasalanan ko pa rin. Ang tanging kasalanan mo, Elena, ay ang pag-iisip na kailangan mong dalhin ang buong mundo sa iyong mga balikat, sabi ni Daniel. Isa kang piloto, hindi isang Diyos. May mga bagay na hindi natin kontrolado. Ang mahalaga, sa harap ng isang imposibleng sitwasyon, pinili mong iligtas ang iba. Iyan ang kahulugan ng pagiging isang tunay na leader. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naniwala si Elena. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanyang dibdib ay unti-unting gumaan na parang isang makapal na ulap na hinipan ng hangin. Humarap siya kay Daniel at sa pagkakataong ito, isang maliit at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat pa rin. Ngumiti pabalik si Daniel, isang nangiting puno ng ginhawa. Anong plano mo ngayon? Tumingin si Elena sa malayo sa bughaw na kalangitan na minsan niyang tinawag na tahanan. Hindi ko pa alam. Siguro, hahanapin ko muna ulit ang sarili ko. Malayo sa mga helicopter, malayo sa mga uniforme. Siguro magsisimula muna ako bilang si Elena lang. Hindi si Captain Reyes, hindi si Amihan. Tumango si Daniel. Naiintindihan ko, humakbang siya palapit. Kung saan ka man mapadpad, Elena. Sana sa pagkakataong ito, huwag mo nang kalimutang may naghihintay sa'yo. Hindi nagsalita si Elena, ngunit ang kanyang mga mata, ang nagbigay ng sagot, isang sagot na puno ng pag-asa. Hindi na siya sumama sa kanyang mga kamag-anak pabalik sa ancestral house. Nagpaalam siya kay Daniel at kay Manang Faye na niyakap siya ng mahigpit. Hawak ang bandila sa isang kamay at ang kanyang lumang backpack sa isa pa, naglakad siyang mag-isa palabas ng sementeryo. Hindi na siya ang babaeng dumating ilang araw na ang nakalipas isang anino na puno ng takot at pag-iwas. Ang babaeng naglalakad ngayon ay mas matatag. Ang kanyang mga hakbang ay mas tiyak. Pagdating niya sa terminal ng bus, hindi na niya pinansin ang alikabok o ang init. Pumila siya bumili ng tiket at umupo sa tabi ng bintana. Habang paalis ang bus, muli niyang tiningnan ang bayan na kanyang nilisan. Hindi na ito isang lugar ng masasakit na alaala, kundi isang lugar ng paghilom. Binuksan niya ang kanyang backpack para itago ang bandila. Sa paggawa nito, nakita niya ang isang lumang patch na nakatahi sa loob, isang agila na lumilipad. Hinaplos niya ito. Ang agila ay hindi na nasa abo. Handa na itong muling matutong lumipad. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa Maynila o sa mga susunod pang araw. Marahil ay babalik siya sa kainan. Marahil ay hanap siya ng bagong landas. Ang hinaharap ay isang malawak at bukas na kalangitan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya takot. Sumandal siya sa bintana, pinanood ang mga bukirin at kabahayan na kanilang dinaraanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Elena ang kapayapaan. Ang kwento ni Kapitan Elena Amihan Reyes ay hindi nagtapos sa isang parada o sa isang medalya. Nagtapos ito sa isang tahimik na paglalakbay, pauwi hindi sa isang bahay na gawa sa kahoy at bato, kundi sa isang tahanang matagal na niyang hinahanap ang kapayapaan sa kanyang sariling puso. Siya ay malaya at sa wakas, handa na siyang lumipad muli.